Kamusta po kayong lahat at happy Easter Sunday po sa inyong lahat. Ngayon po, napaka-good news po itong natin, ang gagawin po natin ng reaction video. Title po nito, Pagpapalakas ng Maritime Security. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos dito po sa Frontline Pilipinas. Weekend po ito natin mapapanood sa News 5 everywhere. Huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga video. Simulan na po natin to para malaman po natin ang mga sasabihin po dito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kambyo tayo sa ibang balita. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Kasunod yan ang pinakahuling pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Ayan na nga, palag-palag na po tayo. Palag-palag na po ang Pilipinas at gumagawa na po ng kaukulang utos po ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil po sa pambubuli po ng China. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Dahil patuloy na humaharap ang bansa sa mga seryosong hamon sa ating mga teritoryo at banta sa kaligtasan ng mga mangingisda at bantay dagat, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ating maritime security. Yes. Iginiit ng Pangulo ang kahalagahan nito sa kanyang paglagda sa Executive Order No. 57. Sa ilalim nito, ipinag-utos ni PBBM ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan at mga vessel o barko. Kapatan talaga yan na ginawa ni President Bongbong. No? Huwag tayong matakot kasi hindi naman po tayo nagpo-provoke eh. Kumbaga hindi tayo ang nagsisimula ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea kundi ang China. Kailangan lang po talaga natin protektahan ang ating teritoryo kasi po grabe na po talaga yung pambubuli po ng China. Kumbaga po sila po ang lumalabag sa international law. Mas palalakasin din ang pagprotekta at pangangalaga sa marine asset, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito para matugunan ang mga issue sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. 'Di ba no, sa mga sakop daw nating teritoryo, ibig sabihin atin, 'di ba? Which is wala pong pakialam ang China doon. Kasi po ang China po kasi kahit po hindi po nila teritoryo ay pinakikialaman po nila, sinasabi po nilang kanila. Kaya po tayo ay talagang binobomba po ng water cannon dahil na rin po doon sa agreement po nila ni Xi Jinping at ex-President Duterte na laway-laway lang naman po yun. No? Hindi po yun pwedeng i-honor ng ating present government na ang ating Pangulo ay si PBBM. Hindi po, wala pong written agreement po yun. Kaya maganda po itong ginawa po na to ni President Bongbong. Saludo po President Bongbong kasi po talaga pong ito po talaga nagkakaroon na po tayo ng laban dito talaga. Para magawa yan, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council. Yes. Pamumunuan nito ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Kabilang sa mga miyembro nito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isipin nyo, no? Iba't ibang ahensya ng gobyerno to, DND, DA, DOE, grabe, nice one. Ang galing ng ating Presidente Bongbong Marcos, no? Yan ang Presidente po, no? Yan po dapat sinusuportahan po natin dahil po talaga pong pumapalag po at talaga pong gumagawa po ng aksyon. Hindi po yung humahalik po sa puwet ng China. Mali, ito pala. Diba? Hindi dapat ganun eh, di ba? Na nakikipag-deal, di ba? Pero laway-laway lang. Nako, nabudol po tayong lahat doon. Diretso po natin to. Pati na ang National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Tungkulin ng Council na gumawa ng mga polisiya at strategiya para matiyak ang koordinasyon at epektibong plano pagdating sa maritime security at domain awareness. Pero ako, no, ang masasabi ko lang sana po, ang President PBBM, sana po ang pag-delivery na po, ang mag-deliver po ng mga goods po dun sa Sierra Madre, sana po ang PCG na po, no, para po mayroon po tayong laban po talaga pagdating po dyan sa ating karagatan dahil po kasi po tulad po ng ONA-SMA po, kahoy lang po yun, talaga pong mawawasak po yun, no? Saka sobrang liit. Sana po talaga PCG na po ang ating ipag-deliver po doon ng goods po doon sa Sierra Madre. Ang Secretariat ng Council ay tatawagin namang Presidential Office for Maritime Concerns, habang ang National Coast Watch Center ay tatawaging National Maritime Center o NMC. Grabe, no? Ang dami, no? Ang daming
inutos ni PBBM para po mapalakas po ang ating maritime security. Lalo na po dyan sa West Philippine Sea, no? Para po naman talaga hindi po tayo buli-bulihin lang talaga ng ganun-ganun lang ng China. Hindi naman po talaga tayo nagpo-provoke, no? Yung China lang po talaga tong talagang ayaw po tumigil sa sa atin, sa water cannon sa atin. Bukod sa mga miyembro ng council, inatasan din ang iba pang ahensya ng gobyerno na maging supporting agencies. Kabilang dyan ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Grabe, ang dami, no? Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, DOJ, Bureau of Customs, Bureau of Immigration, lahat po halos, 'di ba? Para po malakas po talaga 'yan, no. Nako, sa tingin nyo, no, nanggigigil po lalo ang China sa atin nito, no, kasi po gumawa po ng gantong hakbang po ang ating Pangulo. Pero dapat lang po talaga itong gawin para po hindi po mawili ang China po sa pambubuli sa atin. Para po malaman ng China na hindi po tayo basta-basta bansa na binubuli-buli lang. Kung iisipin niyo po, di ba, ang India po, grabe po pumalag sa yung China rin yan, no? At ang Taiwan, lahat po pumapalag, kailangan po tayo, pumalag din po tayo, di ba? Kasi po, hindi po tama po talaga na binubuli-buli lang tayo. Samantala, ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached agency na ng NMC. Tatanggap ito ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Nilagdaan ng Pangulo ang kautusan higit 1 linggo matapos ang pang-water cannon ng China Coast Guard sa ating resupply vessel na Unaiza May 4 habang papunta ito sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Para sa dating Defense Secretary na si Orlando Mercado, nararapat lang ang ginawang hakbang ni Pangulong Marcos. Tama ang ginagawa ng Pangulo na palakasin dapat at ayusin, mag-coordinate ang iba't ibang mga ahensya natin na kung kanino nakasalalay ang proteksyon ng ating mga karagatan. Kasi kawawa rin naman talaga yung ating mga Navy dyan, no? Lalo yung mga nasaktan po, no? Yung mga scientists doon sa sandbar, di ba? Tapos po yung ating mga Navy, yung 3 Navy na nasaktan doon. Sabi nga ng US, di ba? Pag may namatay po dyan sa ating mga kababayan na lumalaot po dyan, nako, talaga pong kikilos po talaga ang US na magkaroon po talaga ng paglusob sa China kasi po nasa po yan, nasa kasunduan po yon dahil po may treaty po tayo. Meron po tayong kumbaga big brother po natin ng USA, di ba? Pero sana po sana wala naman na pong mangyaring ganun kasi po lahat po tayo ayaw po natin ng gera. Pero kailangan po nating depensahan po ang sariling atin. Kailangan po natin talaga dumepensa dahil po binubuli-buli lang po tayo ng China para po matigil na po yan, no? That is a legal responsibility that should be supported by the people. Tama. Pero hindi kaya ito lalong magpalala sa tensyon sa West Philippine Sea? Wala naman nagpapalala ng tensyon, wala naman naghahanap ng away sa West Philippine Sea kundi ang Chinese government. Tama, yung China lang naman talaga eh. So, pag talagang na-implement na tong ginawa na to o inutos na to ni President Bongbong, naku, nasa China na yan talaga kung talagang hindi sila titigil, no? Kasi po, hindi na po natin hawak yung pag-uutak ng gobyerno ng China, no? Kung talagang bulag po sila sa agreement nila ni Duterte noon, no, na yun ang pinapangatawanan nilang pinag-usapan, laway-laway lang yun. No, wala po tayong magagawa doon. Ang kailangan po natin talaga ngayon ay dumipensa kapag po tayo ay binubomba ng water cannon. Hindi lang nila sinusunod yung decision dahil hindi nila gusto yung decision. Yun yung nagbibigay sa atin ng legal means. We have to develop our capability. Ngayon, hindi naman tayo naghanap ng away. Kailangan ipasa ng National Maritime Council kay Pangulong Marcos ang mabubuo nilang rekomendasyon bago matapos ang buwan ng Mayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ayun, no, atin itong napanood to, grabe. Nice one, President Bongbong Marcos, no, dahil po ito po talaga pong kailangan po ito ng ating bansa. At ayun po, no, talaga pong kumikilos po ang ating Pangulo, no. Napakasipag po ng ating Pangulo. Suportahan po natin ang Pangulong PBBM. Kasi po pag hindi po natin sinuportahan ng gobyerno po natin, tayo rin po talaga ang mahihirapan sa mga pagkaganapan na to. Lalong-lalo na po sa pamubuli ng China. Yun lang po, no. See you all sa susunod na ating reaction video at sa mga video ko pang ilalabas. Happy Easter po sa inyong lahat. Happy Easter Sunday. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.